Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Oy, ang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Wow, what a blessed day. Dahil ngayon po ay Agis ng Mayo 2024. Ito po ang pinakaswerteng araw ko dahil kita nyo naman lahat ng mga taong nais kong makita, dito ko nakita. At syempre dahil ngayon po ay anniversary ng ating stasyon, DWIZ. Nako, maraming salamat po. At hindi lang po yan, thankful ako sa Panginoon kasi talagang alive and kicking ang lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Ayan, ang oras po, alas 11:05 ng umaga. Sa ngalan pa rin po ng gwapong-gwapong napakabait ni Attorney Ferdy Topacio. Oh, yeah. Ako po si Juvie de Guzman. Nagpapasalamat po. Alam nyo, lahat po ng ating ginagawa po ay sa tulong at awa ng Panginoon. Yan. At dahil po maraming magandang balita, kita nyo, timing talaga no, na tayo po ay makapagpasalamat dahil yung taong ating pinagkakatiwalaan, ayan, na-meet din natin kanina ang ating kapatid, yan, kapatid natin si Sir Raul Esperas. At hindi lang po yan, thankful ako kasi nakita ko si Kuya Raul at hindi nga pala, diba? Good news. At siya po magbabase na lang sa kanyang medical doctor, no? Hindi siya naoperahan, kaya thankful ako. Kasi kung naoperahan, medyo mahirap yung movement, di ba? Ganun usually, pag naoperahan ka, medyo nagle-less yung power natin At hindi lang po yan, ayan, salamat po kay Juday. Naka Juday, thank you so much for you. And syempre, na-meet natin uli ang ating friendship na matagal na nating hindi nakikita. Kasi the last time, madalas kami magkita noon sa Channel 4. Yan, ang si Governor, yan. Talaga namang, mamaya makikita nyo sila dahil mamaya na ho natin. Yan po ang ating governor nung araw at pagnanganan, di ba? Siyempre. Okay, at siyempre, maya-maya po ay magbabalik po ang ating kachokaran mula sa ibayong dagat, no? At ipagpapatuloy natin yung mga nagkulang na ating mga mensahe sa mga tanong nila. At hindi lang po yan, busy si attorney. Alam ko marami siyang bibit-bitin. Marami siyang bit-bit kaya siya po ay wala pa. Pero darating po yan. Hoping makahabol po, attorney Attorney Topacio. Ayan. Huwag kayong mawala ngayon dahil napakaswerte ko at nagkapareho ang schedule ngayong araw na to. Ito pong ating naka-line up na bisita ngayon. Alam niyo, good news to ang Philippine economy lumago ng 5.7%. Napakalaking bagay mga kaibigan na gumaganda na, di ba? Gumaganda na ang ating ekonomiya. Yan po ay ipagpasalamat ho natin at hindi lang yan sa tulong din ng mga namumuno ngayon sa gobyerno. Talagang kailangan magtulungan. At hindi lang po yan yung ating mga mamamayang Pinoy, syempre. Kailangan magkaisa rin. Dahil itong first quarter po ay pinagpapasalamat nga po dahil 5.7%, malaking bagay niyan. At hoping, no, kailan kaya mangyari? Abutan ko pa kaya yung maging 0% yung utang ng Pilipinas kung saan-saan. 'Di ba? Maging 0% yan. Napakalaking bagay niyan. At hindi lang po yan, sabi nga po, pahusayin ang teknolohiya. Well, thankful tayo sa Panginoon dahil talagang lahat ng magagaling, no? Talagang kailangan talaga magtulungan Yung pagtutulungan na sinasabi po natin, hindi lang po yan. Dapat po mawala na yung mga taong gumagawa ng kasiraan ng gobyerno, mawala na po yung bangayan, yan. Mawala na rin po yung mga fake news, kailan ho yan mape-perfect, di ba? Yan, yung mga fake news ho kasi nakakaano rin ho yan, nakakababa ng moral ng ating bansa. At hindi lang yan, naalala ko yung dati ho kasi, nung ako po'y nasa ibang bansa,
Ang aking pinangangambahan yung magkaroon ng masyadong nega na mga usapin tungkol sa bansa natin. Meron tayong naging kaibigan na na German, pero galing magtagalog Hindi lang ho yan, kahit yung mga Hapon magagaling magtagalog. Sila po ay magagaling sa lahat ng bagay. At dila po yan, thankful din tayo dahil yung mga taong nagpupursige na bigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng kanilang hinaing. Ito na nga daw yung pagkakataon na lahat. Alam nyo, thankful tayo kung mangyaring napakikinggan yung mga taong dapat sana ay maging bahagi ng ating buhay. Siyempre, napaka-importante din na meron tayong inaasahan, no? Meron tayong mga tao na hindi kalaban, kundi kaagapay. Kaya yung unit team talaga napaka-importante talaga niyan. Okay, sabi nga po, pausayin, ngayon ginagamit na ng China ang advanced technology at syempre, ito nga po yung sinasabi nila, napakagandang senyales ito, no? Kung magkakaroon ng isa itong senyales na dapat ay dagdagan pa ng pamahalaan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya gaya sa IT at information technology. Alam niyo ang dami palang magagaling dito sa ating bansa. Mga Pinoy, yan, mga magagaling talaga. Kasi alam niyo meron tayong ilang kaanak din. Ayan, pasensya na mga kaibigan, swerte natin 11, 11, 11. O, di ba? Good yan. Good vibes yan. Okay, palagay ni Armed Forces of the Philippines, ito nga, Chief of Staff Romeo Browner Jr., na maaring pikein ang boses o audio particular giniit ng China na mayroong usapan ang kanilang opisyal at isang Philippine military. Ano ba yung makakatulong? Ito nga napag-uusapan din namin ito ni Atty. Topacio at sabi nga po niya ay dapat magkaroon tayo ng pagdinig sa lahat ng mga hinaing. Alam nyo, minsan nauukol yung problema dun sa mga taong minsan hindi nakikinig. Siyempre, kung di kayo nakikinig, lumalaki yung problema. At yung problema nga po ay tumataba dahil dun sa mga taong pinapalaki ang problema. But anyway, ito po ang ating mga hinaing na sana po magkaisa na bawal ang away at bawal ang gera. Kita nyo man nangyari sa ibang bansa. Yung mga gerang nangyayari po, ang kawawa po mga taong bayan. Ang kawawa po yung maling desisyon, di ba? Pero hindi na panahon ng gera ngayon. Panahon na ng computer ngayon. Ayan, information technology. At yan po ang ipinagpapasalamat natin dahil marami tayong namamayagpag na magagaling na Pinoy. Actually, sa ibang bansa kapag magaling ka sa information technology, maraming trabaho. Agad-agad yan. At yan po ay pinagpapasalamatan natin, lalong-lalo na doon sa mga nagbigay sa atin ng input. Nako, Juvie, yan ang magandang pag-usapan. Pero alam nyo pagdating sa technology talaga, kailangan updated po tayo. Kita nyo yung iba ngayon, mga kabataan, nako, grabe talaga yung thinking nila, yung mga graphic artist, no? Ang gagaling. At hahangaan nyo sila kasi sila yung mga taong walang yabang, trabaho lang, gawa ng gawa. Yan ang dapat gawin natin. Ingat-ingat din po tayo sa ating mga ginagawa. Lalo na ngayon meron na cyber libel. Kaya medyo pag-aralan po natin saan tayo makakatulong at saan po may bibigay natin yung tamang impormasyon na hindi naman makakasira sa iba. Pati nga boses na gagaya. Buti si Atty. Topacio, di ba
kahapon, gayang-gaya niya yung boses, di ba? May nagagaya siyang dating boses ng Pangulo ng Pilipinas. Imagine niyo, yeah. galing. Pero hindi ko ina-expect na may extra talent pala yung ating partner, di ba? Yung extra talent na yan ang gusto ko. Sabi nga ng iba, dati si Willie Nepomuceno lang ang kilala ko eh. Kasi siya po ay madalas din natin nakakadaupang palad sa Diamond Hotel kung saan kami nagpe-press con. So, isa yun sa mga good example. At hindi lang po yan dahil sa dami nga ho ng talento ni attorney, kita nyo, talagang windang na windang siya sa dami ng schedule niya. But then, kahit maraming schedule yan, kayang-kayang pagsabay-sabayin. Okay? At sinasabi nga po, no? Ayan. Eto na. Ipagkakaloob ng LTFRB ang special permit sa mga rutang walang consolidated jeepneys. Ayan. Kaya pala. Pero alam nyo ho, hindi ko maintindihan kung ito pong consolidation ay hindi ko kaya magbago to pag iba ng presidente. Parang tuwing nagbabago ang presidente, nagbabago ang sitwasyon ng ating mga pobreng driver ng jeep, yung mga pobre nating mga mananakay, yan. Alam nyo, ako rin ho, apektado sa lahat ng mga nagaganap, lalo na pang mga pagsakay sa mga public utility vehicle. Napakahirap po kasi, unang-una, kung ito naman po ay magtataas ng presyo, kita nyo naman unang-una yan ng mga mga iba-ibang mga dahilan, no? Yung pagtaas ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng kung ano-anong tinataas na sabi na nga, yun na nga lang daw ang hindi ho na itataas dahil lagi ibinababa. Alam niyo na yun. Yun na nga lang daw. Ayan. At sabi pa rin, ito na. Sa ngayon ho, ayan. Well, sana yung ating mga kababayan, lalong-lalo na si Sir Marlon de Vera, ang laki ho ng kanyang ambag, no, sa bansang ito dahil malaki ho yung kanyang ipinupuntos pagdating sa kalusugan. Yung mother ko nag-try, no, this is the second or third day na nakatikim ng sinasabi nga pong pampatigas ng mga buto-buto, di ba? Pero nagultak sa mami ko kanina Parang hindi ko alam kung nagbibiro, no? Bigla siyang kumain. Bigla siyang kumilos agad. Pero hindi ho nakakatayo pa rin. As is pa rin siya. Higa, upo. Kaya mami, nako, alam niyo ho, lahat ng bagay gagawin ko para sa inyo dahil gusto ko po kayong makasama ng mas mahaba pang buhay sa aking inaasahan. Ganun dapat. Kaya Sir Marlon de Vera, salamat po sa iyo at hoping na sana po ay magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Hindi lang po yan itong mga rollback, no, sa presyo ng petrolyo. Nako, sa amin hong lugar, guys, ay nakakagulat. Lahat ho ng brand ng gasoline station, meron kami. Yun lang ang bukod tanging napuntahan kong lugar. Nasa lugar namin, grabe. Every small street kung saan kami nadadaan, tapatan ang mga gasoline station. Anong ibig sabihin nito? Bakit nagkatapatan sila? Hindi ho ba usually, no, pag mga ganun na pare-pareho ang produkto ninyo, hindi dapat magtabi-tabi. Kasi usually, di ba? Usually, pag kayo nagkatapatan, sigurado hati ang inyong kliyente. Yan, hating-hati. Pero kapag magaling ka, sabi nga, pag magaling ka sa iyong diskarte sa marketing, yan, ang dapat kong matutunan. Diskarte sa marketing. Okay. Marami tayong mga kinukwento dahil itong mga tao na to ay may mga diskarte na kung saan tinuturuan nga po ako. Okay. Ayan. Ayan. Alam nyo guys, wala akong kinalaman sa National Press Club. Huwag kayong mag-alala. Ako po'y miyembro lamang. Sabing ganun, hindi daw sila na-inform. Oo nga, hindi kayo na-inform ng advance voting, no? Nagkataon lang guys, alam nyo, pinanalangin ko yan na ako'y makaboto ng mas maaga. Kasi nga, yung Sunday is my busiest day kasi I'm with my son and with my mother, my sick mother, no? So, pero hindi wala pa akong karapatang masyadong mag-comment sa National Press Club dahil sila po yan. Siguro maganda
dumiretso kayo sa opisina ng National Press Club. Doon nyo po itanong yung mga concern po ninyo. Huwag po sa akin dahil alam nyo naman ako, pag sinabing bumoto, boboto lang po ako. Yan. Boboto lang tayo at yun na. Tapos na. Okay na ho yun. At kung ano man yung mga kagustuhan natin pagbabago, dapat ho kayo, pag may gusto kayong pagbabago, i-request nyo po yan mismo doon sa pamunuan. Kasi meron silang grupo ng officers. Yan. Si Atty. Topacio po ay one of the board of director. Kaya thankful tayo kahit papano, meron tayong malalapitan na mas mabilis. Tapos siya naman po magpaparating doon sa grupo. Ganun lang po yun. Okay. Yan po yung mga sinasabi ng ilan nating mga kababayan. Thank you so much, Presi and Pilar. Thank you. Ayan, kita nyo ha. Leonie. Yan, Leonie Garcia. Ayan, ma'am, thank you po. Oo nga eh. Ayan, talagang ganon. Aha. Okay, yan, sige. Nandun po kayo pala, oo. Yes, madam, salamat po. Salamat po sa mga comment nyo ha. Thank you so much. Nako, alam nyo eh. Nagpapasalamat din ako kasi pinaparating nyo sa akin lahat ng concern ninyo. At hindi lang po yan, sabi naman ni si Attorney Lolita Topacio. Ay, hindi. Attorney, San Jose del Monte, Bulacan. Opo, meron po siyang property sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Attorney Lolit Abela yun. Topacio, si Attorney, Attorney Ferdy Topacio yun. Busy po si Attorney ngayon, lalo na happy po siya na makasama po sa anibersaryo ng ating DWIZ. Yan. Congratulations mga bossing. Talagang kayo po ay pinagpala. Kita nyo ha? The first time na narito po ako sa DWIZ, that was the time na nandito pa si Antonio Cabangon Chua that time kasi singer po ako ng isa nilang building noon time na yon. Ganun po yun. Ganun katagal. Anyway, salamat po sa inyo ha, sa mga pagbati. Naalala ko si Hana Villame. Yes, Hana Villame. Thank you so much, Hana. Si Hana ang kasama kong kumakanta dati sa Tower Hotel. Diyan po sa Ermita, Manila. Yan. At si Colonel, Ambassador Antonio Cabangon Chua, siya po yung laging nag-i-invite sa akin. Thankful ako sa kanya. Alam nyo, talagang marami ako natutunan sa kanya that time, no? Kasama si Justice Santiago. Yan. Mag-best friend yan, dalawang yan. Si Justice Santiago. Tapos, nung nag-birthday si Justice Santiago, ako yung binigay na na singer dun sa sa birthday niya. Yan. Singer na host pa, sabing ganon. Salamat. Alam nyo, itong mga tao na to, bagmat wala na sila, hindi ko sila kinakalimutan kasi yung kanilang mga imahe ay laging nagre-remind sa akin ng mga bagay-bagay na dapat nating alalahanin. Kaya yung tagal ng DWIZ is napakalaking bagay. At para din doon sa iba, dati rin po ako sa kasama ng Pasiklaban ni Mar Lopez. Yan, special request po ako ni Tito Mar. I think nung nag-umpisa yung naging awardee po kami that time, nagkasama kami ni Mar Lopez. So, kaibigan din po niya si Colonel Ambassador Antonio Cabangon Chua. Kaya yan yung pagpapala na ang mismong ama nila ay nakadaupang palad po natin. Nakasama natin sa maraming okasyon. Yan. At pero that time hindi niyo makikilala kasi iba itsura ko noon eh. Payatot ako noon. Ngayon, tingnan niyo. Hindi na kasing cute noon daw. Joke lang. Anyway, ayan. Eto na, diretso. Sige, diretso na. Okay, diretso tayo. Okay, at hindi lang po yan, sa ating mga nakakausap ngayon, pagbati ang pinapaabot nilang lahat. At salamat po sa inyo, DWIZ, congratulations sa napakaraming naging bida rito. Salamat po sa inyo, kita nyo dito sa DWIZ marami po silang na-develop. Meron pa nga dito, naalala ko si Evangeline Pascual, yan. Ang beauty queen, kita nyo, nagpo-program din dito yan sa DWIZ. Yan yung mga highlight na naaalala ko. Sila Ray Langit,
sila. Marami mga sikat na galing dito. At of course, kita nyo kanina si Kuya Raul Esperas, napakatagal na rin yan dito. At yung mentor ko, si Aya Yopangco. Ayan. Andito rin si Senior Ray Pacheco. Ayan, si Kuya Ray. Pero hindi niya na ako natatandaan, I think. Kasi siya po ay isa rin sa client ng PhilAm Life. Noong araw. Noon yon. And that time, si Senior Ray Pacheco ay mentor ko sa maraming bagay. Kasi mahilig akong magsasama sa mga magagaling na ideal na mga announcer. Yan. Napakarami ho nating ipagpapasalamat sa kanilang lahat. Okay, so mga kaibigan, time check muna tayo at sa maraming paalala po mula rito sa ating programa. Yes, yo, Topacio. Ang oras po mga kaibigan, alas 11:24 ng umaga. See you later! Yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yo, Topacio! Yo! Yahoy! Siyempre, kasama niyo pa rin si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Pasensya na, hindi ako kasama dun sa intro ng Yes, Yo. Kasi yun po ay production po gumagawa nun. Yung mga nagtatanong kanina. Ayan. Anyway, tayo naman po ay nandito live na live, kaya wag ho kayong mag-alala. Pwede ko namang ipakilala yung sarili ko. But anyway, ang oras po, alas 11:34 ng umaga. Ngayon naman po ay pasasalamatan nating muli sa ikalawang pagkakataon kasi malapit na ho siyang umuwi. Kaya gusto kong tapusin ang anumang usapin ukol dito sa ating US Immigration. At dahil siya po ay founder, lawyer ng American Legal Center, let's welcome Attorney A. Erwin Bautista. Yahoy! Magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na sa iyo, Ms. Juby, isang karangalan na maging panauhin dito not only once but twice na. Yeah, Maraming oo. salamat po. Kasi malapit na kayong umuwi at hindi lang po yan. At least, kahit matagal na tayong hindi nagkikita, kita nyo kahit pala sila, yung mga nandito rin, mga bossing natin, Opo. dati nyo palang kilala, di ba? Opo. Nakakatuwa naman. But anyway, alam nyo, attorney, marami pa rin tayong mga kababayan, no? Let's face it, talagang gustong-gustong makarating ng US, no? Opo. At eto nga, marami rin may problema, yung mga nandoon na, at marami rin gusto na netizens na maintindihan nila kung ano ba ang dapat gawin, ano yung solusyon, kasi kayo nga po ay merong part dito sa immigration na pwede kayong makatulong. Okay, meron po dito nagsabi, I came to the US on my tourist visa and the immigration inspector found out that my US citizen wife intends to file a petition for me upon my arrival. She was with me at the same time of my arrival and told the officers ICE suggested that we withdraw my application for admission. Was that a good decision? Alam mo, magandang issue yan, Ms. Juby, kasi hindi ko usually binibigay yung advice do sa scenario na yan kasi nga hindi ko ini-expect na madi-deny sila ng entry. But anyway, so ang sitwasyon na yan, papasok sa Amerika yung isang tao na mayroong tourist visa. Ngayon na desisyon na nung immigration inspector at the port of entry na hindi kita pwedeng papasukin. So ngayon, itutuloy mo pa ba yung application mo na pumasok sa Amerika o i-withdraw mo na lang? So kasi pag pinagbigyan ka ng choice na gano'n nung immigration inspector do sa port of entry, tanggapin mo. Kasi kapag pinagpilitan mo na mag-apply ka nung admission into the United States holding a tourist visa, naku, may 5-year bar yun kapag hindi kanya pinapasok. Samantalang, kung binigyan kanya ng opportunity na i-withdraw mo yung application mo for admission, kakansilahin lang niya yung tourist visa mo pero hindi kanya bibigyan ng 5-year bar. So, pwede ka na naman mag-apply ng tourist visa, yun naman kung mabibigyan ka. Pero hindi mo na kailangan mag-apply ng waiver do sa 5-year bar. Kasi may kailangan forgiveness pa Ang tagal din pala, no? Oo. Pero 5 years mo na hintayin mo bago ka Baka makapag-apply ulit estimahin ng tourist again. visa. Oo. Kaya mahalaga yung decision na yon na
tanggapin mo yung withdrawal suggestion. So, ibig sabihin, whether you like it or not, sumunod ka. Yan lang. Hindi naman kasi pabor sa iyo yung suggestion na yon para maiwasan mo yung 5-year bar. Kasi pagka ikaw ay na airport to airport at hindi ka binigyan ng pagkakataon na mag-withdraw ng application mo to be admitted into the US, yun nga, may 5-year bar. Bukod sa cancellation ng tourist visa mo. Buti sa'yo, 5 years. Sa Japan nga, 10 years eh. Ganun baka bigat. 10 years. Mabigat yung ano nila kapag kayo ay hindi sumunod dun sa immigration policy nila. Diba? At ewan ko, meron din ho ba kayong meron ho din ba kayong batas na sabi nga kung ikaw naman ay mahuli at mag-sorry ka, madali namang maayos. Pwede bang ganun yun? O hindi naman? Ano yun if you are illegally present in the US, kailangan maghanap ka ng paraan para manatili doon. So, being an immigration lawyer and I'm also representing clients before the immigration court for deportation, hindi sapat yung magsosorry ka lang Hindi So, sapat. dapat may paraan para manatili ka doon. So, otherwise, kung hindi ka nag-commit ng crime, ang next best thing is to request for voluntary departure para nang nun ay makauwi ka on your own. Kaya lang, kasi kumpara sa deportation order, pag di ka kasi nag-request nun, mabibigyan kang deportation order, automatic yun, 10-year bar ka, di ka makakali. Ayun. So mas mahirap yung waiver doon sa deportation order kesa doon sa 10-year bar dahil nag-overstay ka ng 1 year kapag nag-apply ka ng voluntary departure. Wow. Naku, komplikado. Medyo Ang daming, complicated yung deportation issues sa US immigration. Yes. Attorney, alam mo, natuwa ako kasi meron ako napanood sa YouTube, no? Oo. Na isang babae na gusto niya talagang mag-asawa sa Amerika, no? Oo. Alam mo ba, dahil sa sobrang yaman niya, ang dami niya talagang pera, yung talagang moment na parang siguro Namumutik-tik sa pera. gusto lang niyang maging masaya. Oo. Alam mo ba, ang gusto niya, ang pinakasalan niya, yung homeless? Oo. Homeless talaga yung pinuntahan niya at yun ang pinakasalan niya. Sabing ganon, kung hindi mo ako papakasalan, pauuwiin kita sa Pilipinas, isusumbong kita, parang ganon. Pero dahil nga sa maganda yung offer ng babae pa ha? Oo. Babae pa. At nagulat nga yung siyempre ang tingin ng lalaki sa sarili niya, hindi siya deserving dahil homeless nga siya. Paano niya bubuhayin yung babae without knowing na hindi niya alam maraming pera yung babaeng yun. Pwede ba yung gano'n na parang siya na mismo namili ng mapapangasawa niya. Tapos binisan niya yung guy, no? Pinagwapo niya. Tapos mula ngayon, hindi ka na dyan titira sa bahay ko na ikaw titira at magpapakasal na tayo. Oo. Ay, grabe. Sa US immigration kasi, iba ang sukatan ng pagpetisyon sa asawa Kailangan ang basihan ay nagmamahalan yung mag-asawa. Oo. Ang tawag doon good faith marriage. Okay. So, kung may kinalaman sa US immigration yung ginawa niya na yon, hindi pwede yon. So, kung gusto lamang niya na mag-asawa at yun ang napili niya, walang kinalaman sa US immigration, then we have to respect her decision. Pero kung may kinalaman sa US immigration, hindi po pwede Parang yun. wala naman, attorney. Oo. Kasi Amerikano naman yung yung homeless na yon. Oo. At ibig lang sabihin, talagang gusto lang niya mag-asawa na. Parang ganun Yeah. At ang tingin ko sa kanya, kasi yung girl, alam niyo na, may pinagdadaanan, walang partner, tapos parang sabi niya, aanin ko yung napakaraming pera ko na na walang makikinabang para ganun sa kanya. Kung later on, magmahala na sila, Oo, ang ma-develop, pagmamahalan, di ba? oo, Laking bagay. For US immigration purposes, pwede yun. Pwede yun. Dahil meron silang good faith marriage. Apo. Eventually. But not at the beginning, but eventually. Wala pa, oo. So, parang fairy tale, Imaginein mo na meron palang ganon na babae. Kasi ako, wala rin ako masyadong, hindi ako familiar sa mga ganong situation. Pero this time, nagulat ako sa napanood ko, meron din palang instances na ganon. At yun ay real talk. Real story yun. Oo. Na i-reveal niya. Dahil din siguro para sa kanya,
hindi ibig sabihin na homeless ka, forever kang homeless. Oo. Parang ganun eh. Parang yun yung ano niya eh. Yung purpose niya, message moral niya. of the story. At hindi lang po yan, no? Sana naman, wag naman kayong mag-enjoy na homeless. Don't enjoy. Just do everything you can. Hindi nyo kailangang gumawa ng mga gimmick para magkapera kayo. Kundi, ang gawin nyo na lang, itry ninyo kung ano pa yung kaya ninyo. Halimbawa, kayo po ay isang construction worker, di ba? Oo. Try another job para magamit nyo yung inyong... Kasi ako, sa tingin ko, habang tumatanda ang tao, nagbabago eh. Oo. Nagbabago rin yung For, lakas nyo, di ba? improvement. For improvement. Oo. Ngayon, halimbawa, nung araw pala utang kayo. nung umasenso na kayo, hindi nyo na ginagawa, ikaw na yung naghahanap ng uutang sa'yo. Kasi someday yayaman at yayaman kayo, lalo na kung ikaw ay marunong ng dumiskarte. Ang ibig lang sabihin niyan, mga kaibigan, kung kayo po ay marunong ng magtabi ng sapat na halaga para sa inyong pangangailangan, hindi kayo magigipit. Opo. Ayun. So, yun yung buhay sa Amerika na hindi ko inaasahan kasi meron po akong mga kamag-anak sa Amerika na ilan sa kanila nagkukwento. Siyempre, para sa kanila, pag nag-share sila sa akin, ayun nga, nakukwento ko rin, di ba? So, thankful ako sa aking mga pamilya na nasa US din, sa California, tsaka sa Illinois. Hindi ko na babanggitin, pero sabi nga ni attorney, ayaw magpabanggit. Ayaw magpabanggit ng aking mga pinsan, Zafra family. Yan, marami yan sa US. Mga nurse Basta sila. po, mga Zafra family. Yeah, Zafra family. And of course, si Kuya Fred Zafra, na panganay na anak ni General Pedro Zafra, ay, yan, Kuya, pumunta ka na rin na Amerika para pasyalan mo naman yung mga kapatid mo doon. Ayan. At syempre mga kaibigan, time check ulit tayo. Mag-i-stay pa si attorney with me. Of course, ang oras po mga kaibigan, alas 11:45 na ng umaga. Para sa Yes, Yes Show. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Yes, Yes Show, Topacio, syempre. Walang iba kundi si Attorney Ferdy Topacio, kasama po ang iyong lingkod, Juvie de Guzman. Ang oras po, alas 11:50. Ang bilis ng oras. Alam niyo, talagang enjoy tayo sa ganitong klase ng usapin. Kahit na tayo hindi pa nakakarating doon. Pero yung mga love story, no, sa US, napakarami. At importante din pala talaga na ikaw ay merong minamahal. Hindi for convenience, kundi mahal mo siya na talagang kayo ay bago kayo pinag-isa. Di ba pinag-isa? Oo. Oh, bago kayo ikinasal, dapat Pinag-isang dibdib. pinag-isang dibdib. Dapat merong namumutawing pagmamahal. Yan, hindi basta-basta ha. Okay guys, meron pa rin ditong tanong. Kita nyo naman. Sabi nga po, the US Embassy in China, denied my wife her green card because according to them, we don't have a petitionable relationship. Oo. So, what should I do to bring my wife to the US? I am a US citizen and her petition was already approved by immigration. Usually kasi kapag ini-interview na yung asawa na pinitisyon ng US citizen, masyado silang confident dahil alam nila in good faith naman yung nila, pagpapakasal nila. So ba't ko pa kailangan patunayan? Ang problema, yung consul, hindi naman sila nakikita araw-araw na nagmamahalan sila, nagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. So, kailangan mag-submit ka ng mga documentation na nagpapatunay na kayo nga ay nagsasama bilang mag-asawa. Okay. Isa sa mga isang patunay na nagsasama kayo, yung mga unang-una, yung litrato na nagkikita kayo, dinadalaw ka niya kahit na matagal kang naghintay nung petition, dapat dinadalaw ka niya doon sa foreign country kung nasaan ka. Ngayon, yung mga pagpapadala ng pera or suporta, mahalagang bagay yun kasi nagpapatunay yun na sinusuporta mo yung asawa mo. So, isang ebidensya yon. Tapos, yung may mga pictures kasama yung mga kamag-anak nung kamag-anak mo, kamag-anak niya, kasama mo, or nakakausap niya yung mga kamag-anak mo. Tapos, yung mga income tax return, napakahalaga niya na pag nag-file ka ng income tax return doon sa US, isasama mo yung pangalan ng asawa mo. Para
Kasi ano yan na-overlook yan na, para mabilis ako makapag-file, file na lang ako ng single. Para wala na akong mga problema pa para isama ko yung asawa ko doon sa pagpapile ko ng income tax. Tapos yung lease agreement sa mga apartment o kaya doon sa kung ano ng mga joint accounts na pwede mo isali yung asawa mo, isama mo yun para malaman nung US Immigration or nung consul doon sa embassy na nagtitinginan kayo, nagtataratuhan kayo bilang mag-asawa. Ibig sabihin may continuity yung communication kahit na kayo hindi magkasama minsan. Yes, oo. Dapat. Yun ang problema kasi. Kailangan ipakita nung applicant yun kasi the burden of proof is on the applicant. Ang applicant yung nag-a-apply ng green card. Kaya kailangan pakita nila. Hindi pwedeng sabihin, tunay naman kami mag-asawa. Ba't ko pa kailangan patunayan yan? So, yun ang mangyayari. Pag wala kang dalang ebidensya, denied. Oo, kahit na immigrant. Pero attorney, marami po akong experience, no? Alam nyo naman, tayo po nasa Facebook, syempre. Marami tayong mga social media. At actually, before the pandemic, yung mga time na yun, wala po akong libangan, di ba? Siyempre, puro kausap, puro sino-sino nagpapa-add sa akin. Nung time na yon, hindi ko iniisip na dadami. Kasi ako, ang feeling ko lang, konti lang friend ko that time, no? Tapos, merong nakipagkilala sa akin, Amerikano daw siya, from US, pero siya daw po ay sundalo sa Syria or whatever, other country. Naka-assign siya. Naka-assign daw siya. Tapos gusto niya akong makita in the future, ganun-ganun. Pero alam mo, pag ganun ang sitwasyon, ang dami nila mga puro sundalo raw sila, mga ganun. Tapos ang tingin ko, pare-pareho yung mga reason out nila just to see me. Pero sabi kong ganun, pasensya na kayo, hindi ako nakikipag parang relationship sa social media, online. Kung talagang gusto nyo, puntaan nyo ako sa Pilipinas, matipong ganon. Pero actually, pag tinatawagan mo na sila para to see kung totoong mga tao yung kausap ko. Di ba may mga ganon? Alam mo, minsan may nahuli ako, hindi siya American kasi parang somewhat like from Middle East, mga ganon. Mga black, or yung black hindi naman problema yon, but then hindi sila American kasi ako marunong kumilatis baka iba naman ang nila. Kasi nakapagtrabaho ako ng konting panahon lang sa NBI, dati po ako doon. Under General Y. Coco. Nagtrabaho ako dati doon. Pero medyo marunong ako kumilatis sa mukha pa lang at saka alam ko kung totoo, nagsasabi ng totoo o hindi. Ayan. Kaya pag niligawan ako, tinitingnan ko eye-to-eye contact talaga. Mahalaga yun na magkaroon ng personal meeting, Miss Juby, kasi diba? Isa requirement ng fiancé visa is a personal meeting. Yon. Bihira yung nawe-waive yung personal meeting bago ma-file yung fiancé visa petition na isang US citizen sa kanyang fiancé. So, kailangan magkita muna sila. Kasi pag di nagkita, tapos pinahil na yung petition, baka pag nagkita sila for the first time, hindi ko pala type ito. Kaya, kumbaga, sayang yung ginastos niya, yung expectation niya, mali pala. Kaya merong requirement na gano'n na personal meeting. Pero alam nyo guys, napakarami pa ho nating nais ipabatid sa lahat. Pero at least, punong-puno tayo ng ideya, punong-puno tayo ng tunay na karanasan, no? At tunay na dapat gawin. Alam nyo, attorney, minsan kasi may mga tao kasi na naniniwala kahit kanino. Huwag po kayong basta-basta maniniwala. And this time, Attorney A. Erwin Bautista, siya po ang founder and lawyer ng American Legal Center. Kaya kung kayo po ay mangangailangan sa kanya, pwede niyo siyang tawagan. Number niyo po. Thank you, Miss Juby. They can message me dito sa aking Facebook account na Attorney A. Erwin Bautista. Or habang dito ako, yung 0998-737 8555. Yan yung aking mobile phone, 0998-737-8555. Or yun nga sa Facebook, Attorney A. Erwin Bautista. Okay. May matanong po kayo. Yes. Nagpapasalamat po ako guys. Pasensya na ho kayong lahat. Hindi po ako nakapagbati kasi talagang kapos na kapos ang oras po natin. Pero sa susunod na programa po, magagawa na ho natin yan next week, no? Sa ngalan po ng ating gwapong kapatid, yan, si Attorney Ferdy Topacio,
At hindi lang po yan mga kaibigan, ang tabayanan nyo po kahit wala sa Pilipinas si attorney, pwede ho natin siyang makapanayam kahit sa ibang bansa. Opo. Kasi talagang high-tech na ho ngayon. Yan ang kagandahan ng merong internet. At ngayon mga kaibigan, it's about time na magpasalamat po tayo sa ating mga nasa production, no? Talaga namang ito yung pasasalamat natin. May tuturing ang ating news director. Nandiyan po si Judith Estrada Larino. Hi! Yan, Ma'am Juday, salamat sa iyo. At syempre, desk editor, Boss Drew Nasino, tech engineer si Wener Conteino, Gil John Reyes, Ken Sale at Kay Constantino. Ang broadcast IT natin, wow, magaling to, JV Dominguez. At hindi lang yan yung ating teleprompter, Neil Joy Abella. Ang writers natin, Katrina Gonzalez, Geraldine Doinog at si Jen Patrolia. At thank you so much kay Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinaw at si Eliza Quevedo. Ayan ang ating mga CAs. At ang interns natin, hello sa ating mga interns. Thank you so much. John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, and John Real Javier. Ang next program po natin, ang tabayanan po ninyo, ang Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. At syempre, happy birthday po kay Engineer Eugene Castro ng Aliw and DWIZ Chip Network Engineer, and also to happy birthday to Miss Salve Lopia ng DWIC FAO Legazpi South Luzon. Happy birthday guys, at sana'y humaba pa ang iyong mga buhay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to both of you. Okay, muli po sa ngalan po ng lahat ng mga taga-subaybay natin, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio, ako pa rin po si Juvie de Guzman. I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo!